Magpaparami tayo ngayon ng ating foxtail. Ito yung ating pinakamalaking foxtail sa garden. Alam ba ninyo? Ang mahal pala nito. Nakita ko ito. Nang namasyal kami, nakita ko ang presyo ng foxtail. Kaya naengganyo akong hatiin ito ngayon. Kaya bumili ako ng paso na made of balde lang na ating gagamitin dahil affordable. Inihanda ko siya mga kapatid. Ito na siya ang ating lupa na ating gagamitin. Siyempre, old rice hull at saka meron siyang vermicast at kaunting bunot. Yan din ang ating balde. Bale, 7 balde ang aking hinahanda upang gamitin natin sa ating pagtatanim ng ating foxtail. Kaya bago tayo magsimula, ready mo ng lahat. Yan na ngayon. Ang unang procedure ay ating hugasang mabuti. Ito ang pinakamahirap na process sa pagtatanim ng ating foxtail. Kaya pala siya mahal dahil hindi siya easy itanim. Hindi mo siya pwedeng hatiin na gamit ang hilamon o bolo ba kaya o kutsilyo. Dahil kapag natanggal yung mga laman dyan, meron yan siyang parang mani. Ang tinatawag ko siya na siya yung heart ng tanim na yan. Dahil kapag matanggal yan, mamamatay ang ating foxtail. Kaya hugasan nating mabuti na matanggal ang kanyang mga soil para madali natin silang ma-separate at ma-detach sa isa't isa. Hindi na kailangan gamitan pa natin siya ng kutsilyo ba o ano ba, whatever, para matanggal. Siya'y kusang matanggal lang kapag yan ay malinis na. Tingnan ninyo. Diba? Easy na siyang natatanggal. Siguraduhin natin na hindi din yon matanggal yung kanyang mga heart na tinatawag ko, yung mga laman. Dahil yan, kapag natanggal yan, nasira yan, wala na, hindi siya mabubuhay. Ayun. So, sabay siyang yugyugin natin upang matatanggal yung kanyang mga lupa. Ayan, malinis na masyado. Nakita natin, madali nating makita na buhay na buhayan siya kapag nandyan o naka-attach pa yung kanyang heart na tinatawag ko, yung laman ng foxtail. So, yun siya mga kaplantits. Bale, 7 ang aking nagawa na foxtail. So, yan siya. Yan, sigurado talaga yan. Kailangan naman, siguraduhin din natin sa ating pagtatanim ng ating foxtail, maluwag ang kanyang composition na ating ginagamit. Yung potting mix niya ay masyadong maluwag. At saka, kailangan din marami pa ring dahon. Kaya nasubukan ko na 2 lang ang dahon niya, namamatay siya mga kaplantates. So, at least meron siyang 4 o 5 o marami pa. Mas maganda ito, napakarami nga niyan, oh. O, yan. So, hinati ko pa dahil pwede pa siyang hatiin. Yugyugin lang natin yan siya, mas-separate na sila sa bawat isa. So, bale 7 foxtail, 7 puno ang aking na-detach sa napakalas na foxtail na meron tayo dito sa garden. Yung una, maliit pa siya, maliit yung aking hinahati kaya hindi ako nahirapan. Kaya kung meron kayo nito, mas maganda na maliit pa, hatiin na ninyo dahil napakahirap pa lang hatiin kung sila ay malaki na masyado. Marami na silang mga ugat, yung mga roots nila ay nagkapit na sa isa't isa. Mahirapan na tayong tanggalin dahil nagkapitan na silang lahat. So, yugyugin lang natin until na matanggal siya. Hindi natin siya pwedeng hilain o gamitan ba ng hilamon o kutsilyo. Masisira yan siya. Kaya, yun lang. Siguraduhin natin na isa-isa talaga natin tinatanggal yung mga laman niya na hindi nasisira, na hindi natanggal sa kanyang puno. So, yan mga kaplantits, natanggal na siya, hati na, at napakalas pa ang kanilang mga dahon. So, lalagay na natin sila sa balde para madali yung ating pagtatanim kung ready na ang bawat isa. Ayan siya, lalagay na natin dahil ang pagtatanim madali na lang man siya kung natanggal na. Ang pinakamahirap talaga na process doon ako sa paghuhugas. Kaya pala yan siya mahal dahil mahirap pala siyang ang pagtanim niya, ang pag-alaga niya. So, 100% mabubuhay siya